OFW, mga nakikinig dito para ipagpatuloy nila 'to, anong maibibigay niyong tip? Sino mauna? Okay? Meron ba gustong mauna? Parang ayaw niyo magbigay ng tip, sinasarili yung ano, hindi. Nag-iisip Ako na lang lang. po kasi oo, Nag-iisip lang ng sasabihin. Si Joanne muna. Okay, guys, Ayun, makinig so kayo, Ito, okay, tip so mga ayun. tip na 'to na puwede niyong baunin, dalhin, gamitin para makapagpatuloy kayo. Go ahead, Joanne. So ayun, tip 'no. So dahil lang po ako sa base sa experience ko lang po 'no, dati lang din po akong mahiyain. So dati lang din po akong walang alam sa business kasi siyempre, hindi naman po ako lumaki ng ganito. Hindi ko po kumbaga, hindi ito yung ano ko, yung ano nga 'to, um, hindi talaga ito yung, nakakalakihan ko, especially online business. Sumusuporte Nandun kumbaga. Opo. So ayun, so mahiyain lang din po ako dati pero nang dahil po, nandito na ako sa industriyang ito, so talagang, nilabanan ko 'yon. So nga dating walang, dating 'di ba mahiyain, ngayon walang hiya na. 'Di ba ayun, so siyempre, sinunod ko lang din po yung, mga advice ng coach ko, yung kung anong tinuturo niya sa'kin 'no. Kasi hindi po ako matanong na tao talaga, hindi po ako matanong kasi dahil sa mahiyain ako and then siyempre, lumaki ako na parang kaya ko. So, parang hindi ako nakaka-base sa ibang tao, sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao, kung ano yung hindi po ako yung tipong lumalapit 'no, magpapa-advice. So ayun, so pero yung coach ko dahil determinado siya na turuan ako, so lahat po ng sinasabi niya pinapakinggan ko and then siyempre ina-apply ko. Yun yung ginawa ko, so and then siyempre kailangan natin maging ready 'no. Huwag tayong magmadali sa income, wag po tayong magmadali na magka-grupo. So, be ready kasi siyempre malaki po yung, community, marami ka pong taong tutulungan. So, kailangan muna natin maging ready kasi yung income follow na lang yan, eh. Yung ranking na gusto natin follow na lang yan, yung future na gusto natin follow. So, kailangan muna natin maging ready kasi marami po tayong tutulungan, hindi lang po sa sarili natin, hindi lang po pamilya natin, kundi yung mga katulad nating mga OFW, yung mga magtitiwala sa atin. So, yun po sinabi ko talaga sa sarili ko, kailangan ko matuto lahat po ng pasikot-sikot sa business na to kasi once na magkaroon ako ng community, sarili kong community, ang mga tao na magtitiwala sa akin, kaya ko silang i-handle, 'di ba? Kaya ko silang tulungan at turuan ulit. Kung ano yung binibigay sa akin na learning, yung skills na tinuturo sa akin ng upline ko, matuturo ko din sa kanila. 'Di ba? Kasi hindi ka matatawag na leader kung hindi ka marunong sa pasikot-sikot sa business natin. 'Di ba? Hindi ka matatawag na upline kung hindi ka marunong. Hindi mo sila kayang turuan, hindi mo sila kayang i-guide, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ng OFW, hindi lahat ng mga tao talaga is pareho yung mindset natin. Pareho kung skill set na meron tayo. So, kung may kakayanan ka 'no, kung kaya mo, so gawin mo. Ayun, and then siyempre, ano nga 'to, kailangan lang focus and then siyempre know your why, 'di ba? Kung bakit bakit andito ka sa business, kasi dito sa business natin talaga more on rejection tayo. 'Di ba? Marami tayong pagdadaanan dito kasi based sa experience ko naranasan ko pong umiyak, 'di ba? Naranasan ko pong sabihin na lang kay upline na hindi ito yung para sa akin, 'di ba? Hindi ko kaya 'to, hindi ko magagawa 'to, quit na lang ako, 'di ba? 'Yun. Pero nang dahil po alam ko yung why ko na syempre nagpo-push din ako. Kumbaga, stop muna. Before po ako mag-decide, kailangan ko muna stop yung sarili ko and then syempre magtanong ako, bakit nga ba talaga ako nandito, 'di ba? Bakit ko nga ba ginagawa 'to, bakit ko po grinab ang opportunity na 'to kahit sa maliit lang na halaga. So, I know my why, so bakit ako nagtuloy-tuloy, bakit po ako tumibay, bakit po ako naging Batman dito, 'di ba, batot manhid. So, ayun po, and then siyempre hindi ko po kailangan talaga na, kumbaga dibdibin kung anong sinasabi ng tao kasi sarili ko lang din magpapawi sa'kin, Pinas for good, eh, 'di ba? Ako lang din yung magpapakain sa pamilya ko, sa anak ko, magbibigay ng ano sa kanila, ano nga 'to, magsu-sustain sa kanila ng needs nila, 'di ba? So, hindi yung ibang tao. So, sabi ko, bakit ko sila papakinggan? 'Di ba kasi dito naranasan ko dito na kahit yung pinagkatiwalaan kong tao, yung sobrang 'di ba, malapit na kami pero siya pa yung nag-down sa'kin, 'di ba? Gano'n. So, 'yun, tinuloy-tuloy ko 'yan, then siyempre pinakita ko sa sa kanya na hindi siya kawalan, 'di ba? So, and then 'yun, nagawa ko naman, then thank God kasi andiyan si God para i-guide ako.
Diba? So, yun lang din yun. As OFW, kailangan, wag po kayong, kahit mabait yung amo nyo, no? Kasi ako mabait yung amo ko eh. Pero hindi yun reason na tumagal ako ng abroad. Ayaw kong tumagal ng abroad. 'Di ba? Kasi hindi masarap nga kumikita ka, 'di ba? Pero hindi mo nakakasama yung pamilya mo, yung anak mo, 'di ba, yung mga mahal mo sa buhay. And then syempre ako po, yun yung reason ko talaga, kahit sabi ng amo ko, mag-extend ako kasi syempre gusto nila ako. Yun, and kahit binibigay na yung mga gusto ko, 'di ba? Pero sabi ko ayaw ko makampante. 'Di ba? Ayaw ko makampante kasi hindi lahat ng tao same lang attitude. 'Di ba? Sabi ko baka magbago 'to, 'di ba? Baka unang kontrata lang 'to, okay sila. Pero pagka next baka iba na, 'di ba? So hindi po ako nakampante na mabait yung amo ko. And then syempre, malayo sa anak ko, ayaw ko yun. Yun, kung kaya ko naman trabahuin si Live Good, 'di ba? Kaya ko nga mag-OFW, sinakripisyo ko nga yung mawalay sa anak ko, 'di ba? Why not dito kay Live Good na ito na yun eh. Kumikita ako, 'di ba? Lalo na kung sinipagan ko pa, 'di ba? So hindi lang yung anak ko, hindi lang yung mga mahal ko sa buhay. And then syempre yung vision na nakikita ko talaga dito is magkaroon po ako ng sariling sasakyan, bahay na dream house ng papa ko kasi papa ko panday siya. Nagagawa niya yung dream house ng ibang tao pero sarili niyang pangarap na bahay hindi niya nagagawa. 'Di ba? So yun lang, and then syempre babalikan ko yung amo ko, no? Pero iyayain ko na lang siya kain na lang sa restaurant. Di ba? Ayun. And then syempre Okay. siguro kain-kain na lang kami sa labas ng pamilya ko, di ba? Yeah. Mga mahal ko sa bahay. Then syempre, under my community, no, marami na din po siguro akong tulungan, and then syempre Millionaires Club na din. Ayun. Thank you, Joanne. Thank you. Grabe, dating mahiyain, hindi niya linya ang ganitong industriya, pero kitang-kita natin, no? Abay, nag-NDO na eh. Lahat ng diniscuss niya nasa NDO eh, di ba? Okay, bigyan ko lang diin yung sinabi niya na yung deepest why lahat yun eh, sinabi niya, no? So pag malalim ang reason mo, dahilan mo, talagang lalabas ang galing mo. Inaral niya yung negosyo kahit hindi niya linya to. Tama nga naman, anong isi-share mo kung wala kang enough na knowledge? So sa salita ni Joanne, alam mo na hindi to palaasa, no, sa upline. Alam mo na inaral niya yung negosyo niya. But uulitin ko, hindi niya linya to, hindi rin niya alam to, pero inaral niya. And she is willing, no? And parang di na matatapos eh yung kanyang sasabihin. Parang yung sasabihin ng tatlo, sinabi niya na lahat, no? Nag-NDO na eh. Oo, grabe. And proud naman sa mga apply mo, Joanne. Thank you, Joanne. And sino yung next na ang tanong ni Maria Janet is ano yung advice o tip na maibibigay niyo sa mga tagapakinig? Sige, we're almost done eh. Coach Mary Jane De Vera, go. Go ahead. Ayan. So, nasabi na po lahat ni Coach. Ayan, joke lang. Ayan. So, mapapayo ko lang po sa mga kapwa namin OFW. Diba? Ito na yung magandang opportunity. Especially kung halimbawa 5 years, 10 years, 20 years ka na dyan sa abroad. Ito na po yung magandang opportunity na para sa atin. So, aralin mo, pag-focusan mo, bigyan mo ng time. Huwag masyadong maraming reason na walang time. Sa pag-attend ng Zoom, walang time. But, nakikita namin nagti-TikTok, nagre-reels, okay lang yon, libangan natin yung bidang OFW, pero eto na yung magpapabago ng future natin. So, aralin mo, 'di ba? Sabi ko nga, lagi kong sinasabi, especially sa community ko, na huwag tayong magmadaling kumita, kailangan magmadali tayong matuto. Kasi once po na nalaman na natin lahat ng pasikot-sikot dito sa negosyo na meron tayo, madali na lang po yung pasok ng income sa atin. Madali na lang po yung flow ng income sa atin. Kasi alam na po natin siyang explain sa mga tao na makakasalamuhan natin, makikilala natin. 'Di ba? So yun po yung payo ko, especially sa mga kapwa ko na OFW. And wag niyo nang hintayin na umabot pa yung sitwasyon niyo sa naging sitwasyon namin. Especially kung magulang ka, nanay ka, tatay ka, na nandyan sa abroad na nagsasakripisyo. Wag mo nang hintayin na pag-uwi mo ng Pilipinas, hindi ka nakilala ng anak mo. Wag mong hintayin na pag-uwi mo ng Pilipinas, may apo ka na. 'Di ba? Tapos, itinatakwil ka na ng sarili mong anak kasi hindi ko yung nagpalaki sa kanila. 'Di ba? Wag mo nang hintayin na dumating ka pa sa point na gano'n.
gano'n. Eto na yung magandang opportunity para sa atin, especially sa atin ng mga OFW. And sa mga OFW po na nire-reach out namin at nagre-reject sa amin, okay lang yan, hindi nyo pa po calling. May tamang timing para sa inyo. So sa ngayon, hindi nyo pa siya naiintindihan, pero wag po kayo mag-alala, hindi po kami magsasawa na i-share sa inyo yung magandang opportunity na nakatulong po sa amin, especially po sa akin. Dahil lagi niyo po tatandaan, kung nagawa ko ni Coach Jobel, ni Coach Christian, ni Coach Joanne na makauwi ng Pilipinas for good, magagawa niyo din. 'Di ba? So sabi nga nila, kung may nakagawa, may susunod. So kayo na po yung susunod sa amin na makakauwi ng Pilipinas for good. And yun po, lagi kong sinasabi na mahirap magpayaman pero worth it yumaman. 'Di ba? Mahirap yung proseso ng pagyaman natin to kay Live Good. Pero worth it yan pag nakuha mo na lahat. 'Di ba? Pag nandun ka na lahat sa taas, 'di ba? Magiging worth it lahat 'yan. Kung nare-reject ka ngayon, okay lang 'yan. Rejection is hindi siya talaga totally rejection. Rejection is a redirection. Ibig sabihin hindi pa siya yung tamang tao para sa iyo. Hindi pa yun yung timing, hindi pa yun yung calling niya, 'di ba? Pero huwag kang mapapagod na mag-share ng business opportunity, especially sa mga kapwa nating OFW, 'di ba? Huwag tayong mahihiya na iabot natin yung kamay natin sa mga kapwa nating OFW. Kung nare-reject ka man ng mga OFW, okay lang 'yan kasi hindi pa nila naiintindihan, hindi pa nila nararamdaman yung sitwasyon na naranasan mo ngayon. Pero darating yung time, maiintindihan din nila yan. Huwag ka lang mapagod na mag-share sa kanila. So yun po. Thank you so much po, Coach Fernan. Galing, grabe, no? Grabe, ha? Daming, nakaka-inspired na message, no? From Coach, Kowa AMD, tama po, sobrang ganda po. Thanks you sa advice. From Rederick, sabi niya, nakaka-inspired na kung nagawa nila, yung narating nila, now, ibig sabihin talagang mararating mo rin yung narating nila kung tatrabahoy mo at alam mo yung biggest why mo. It's time naman talaga na tayo naman ang makinabang sa sarili nating galing at talino, hindi lang ang mga company natin at mga amo as OFW. Grabe, di ba? And from Coach Janet, no, ito yung mga napulot niya kanina kay Joanne, no, tips, be coachable, be willing, and be a team player. Ayan, and learn the business, give time to learn the business, learn a skill. Ayan, from Maria Janet, no? And kay Doc Lori de la Cruz, nakikinig sa atin si Doc, no? Our time is limited, so do not waste your time living someone else's life. At the end of the day, we are so solely responsible for our success and our failure. And the sooner that you realize this, you'll start being successful. So do not blame others for your present situation, because if you do so, you will always be a failure. Your success starts and ends with you. Ganda, no? From Dr. Lori de la Cruz. Thank you, Doc, ha? Ayan. Grabe, no? And from Primo Flores, Coach Fernan, pwede ba ako makahingi ng record? Abangan nyo po, ipopost natin to. Ayan. And another take, no, from Maria Janet, do not take rejection personally. Rejection are part of the journey. Ayan yung mga tips ng mga speakers guest natin, ha. Eto pa, another from Maria Janet, no? Galing to sa mga speakers natin, have clarity, be clear with your whys. Ayun. Ayan. Ang dami pang rito, ha, message. Ngayon lang po ako kaka-reject lang dito sa Hong Kong OFW din. Move in agad para next na naman. Tama. Wag kang mag-swimming sa rejection. Super na-inspired ako sa lahat ng mga sharer. I'm the next sa inyo. Ayan, ha, si Angel, na-inspired sa inyo. Gusto rin niya maging sharer one day. From Coach Ryan, once you learn, you will earn. The more you learn, the more you earn. From Coach Ryan Barillo. Ayan. Huwag magmadali kumita, magmadaling aralin ng business, kusa na yung pera na lalapit sa'yo. Tama, be a fast learner. Okay, hindi yung ang focus lang income. From Pearl, solid po talaga mga batang ito. Nawa lahat ng OFW po nakikinig. Sobrang ang gagaling ng ating mga guests. Nako, mukhang dami magpo-post nito. Okay, yes po talaga ang pakinggan. Yes po talaga ang pakinggan. Thanks God. Kaya masarap talaga ang a-attend ng Zoom. Kaya nga dadalhin nyo lagi ang prospect or mga downlines nyo. Especially sa training. Di ba? Hindi yung lagi mong pinoproblema sila, kakasagot sa tanong nila, hindi mo naman masagot.
kung dinadala mo rito, mula kaninang simula't simula, ang ganda ng mga pinag-uusapan natin, no? Pati yung subscription, pati yung spillover, ang dami, Coach Perdy, Coach Janet, na topic natin, ha? Talagang ang dami mong mapupulot na aral, no? From Mila Flores, aralin ng business at intindihin para magawa ng tama at ma-share sa deserving na tao na nangangailangan din, lalo na sa mga OFW na katulad ko. Yun, abot kamay, sabi ni Jane, di ba? Iabot mo yung kamay mo sa mga gusto mong matulungan. Grabe, nakaka-inspire talaga from Cheryl Bernal. Ang mga sharer natin, tama yun, aralin muna bago hatawin. Kasi pag natutunan mo, madali lang talaga. Grabe, ang dami pa, ang dami pa. Alright, and Coach Christian and Coach Jovelyn, meron pa ba kayong gusto sabihin? Last word, okay na yung kay Jane, tsaka kay okay na si Jovelyn. How about you, Christian? Meron ka pa bang gustong i-last sa kanila? Ano lang po, Coach, ano lang din po sa akin kasi mahihain talaga ako nung nag-start pa dito. Halos di po talaga ako nagpapakita sa Zoom. Yun lang po, na-develop na lang din po yung skills ko. Tapos ayun lang, madalas kasi yung kasi ang tinitigan ko dito, hindi naman yung kung ano yung nakukuha ko kung sino yung magiging ako sa process. Lahat po tayo dadaan sa process, parang pahagdan lang po. Hindi naman pwede na sa taas ka kagad, kailangan kada step mo, yan, marami kang skills na matututunan tulad ng, yan, dito po yung speaking, medyo nahuhutal pa po, di ba? Ang pinakamahalaga kasi exposure. Kailangan may expose po talaga, lalo po sa ganito, doon po rin kasi mas mabilis po yung growth. Dapat ako alam ko po kung kailan ako dapat magpatuloy sa ginagawa ko. Once na kinakabahan po ako, ibig sabihin yan, wala ako sa comfort zone ko, doon po ako mag-grow. Doon po marami ako natututunan kasi pag sabi nga nila, di ba, comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. And ano lang din po. English And yung pagkakaiba yung pagkakaiba lang din, Coach, tips ko lang din, pagkakaiba ng mga kasi dito marami po mga successful nagjo-join na ano po yung nakita nila, doon lang po sana din makita din po nila, aralin dan wala naman sikreto aralin lang po talaga yung business, i-share ganun, tapos makakatulong po sa ibang tao. Alam din po, Coach, pagka naunawaan mo na yung business, madali na lang i-share, tapos pagka yung negative, hindi interesado, di next ka na lang, tapos balikan mo na lang din sila kasi as the time goes by naman po, padami po talaga yung tao dito kay Live Good. And sa 14 months pa may higit 1 million na po ang member ni Live Good po. And pag nagpaiwan na lang din po sila, sa kanila na lang din po yun. Yan lang din po, Coach, yung talaga, yung na-develop po dito, yung closing skills, yan, kung paano mag-handle ng mga objections, ganyan. Ako kasi nagmamanual din po ako. Learning stage pa rin po talaga ako, Coach, kasi bago lang din po ako sa ganitong industry. And sobrang saya po nang na-experience ko dito. Yun nga, gumagaling na. Sa una naman po talaga hindi naman po, sa lahat po ng bagay, sa una hindi po natin alam yan pakonti-konti, natututo tayo, gumagaling tayo. Basta paulit-ulit po natin ginagawa isang bagay. Tulad sa trabaho ko before, sa welding, hindi naman po ako magaling Hindi po ako marunong mag-welding Sobrang bigat po ng trabaho doon. Tapos, patagal ng patagal, yun. Parang, darating time, inaantok na ako sa ginagawa ko doon. Tapos, yun, marunong na po ako. Parang, naging successful ako doon Kailangan lang talaga na, gawin lang. Tapos dito, gagawin ko siya kasi mas maganda dito, yun nga yung nade-develop sa akin. Sobrang ganda, nakakaharap na ako. Mayayain talaga ako kasi nung nag-aaral pa ako, hindi talaga ako tumatayo sa harapan. Mayayain po dito, nakakaharap na po, kaya nakakapagsalita. Yun lang din po, Coach, yung nade-develop. Kung ano po yung nagiging ako, kung hindi po yung kung ano yung nakuha, kung ano po yung nagiging ako. Yun lang din po, matitips ko lang din po sa katulad ko ng mga OFW, silipin nyo, aralin nyo, sobrang liit ng puhunan, sobrang malaki ang mababago sa buhay nyo. Ganun lang din po, Coach. Thank you po. Grabe. Obviously, guys, no? Sa mga namumutawi sa bibig nitong apat na to, alam mo talaga na masisipag mag-learn itong mga to, no? Mag-attend ng mga training. Yung mga lumalabas sa kanila, mga galing sa training yung mga yan, no? Na ngayon, baon-baon na nila, na from the heart, doon na nanggagaling, no? Sa kanilang mind. Yung mga example, mga para akong umati ng NDO talaga Grabe, no? Coach Bertie, Coach Janet, di ba? Grabe. Maraming salamat. No? Learn skill and develop it. Sabi ni Maria Janet, ayan ang mga napulot natin. No? Get out from your comfort zone because comfort zone is a dangerous zone. Ayan, no? Ayan, grabe. And from Pearl Diaznes, tama po, kagaya ko, walang alam din. First time sa ganitong business, na-develop din basta willing matuto. Ayan, thank you very much sa inyong apat, and Coach Christian, miss ko yung huling kinain natin bago tayo maghiwalay, no? Yes, Coach. May natutunan po ako doon na yung ginawa niya po, di ba? Kasi bumili po tayo ng tatlong
nagulat ako, nilagay po natin sa gitna, then pinagsaluhan po natin yung ulam nila. Balikan natin yan. Yes, Babalikan sobrang sarap po. natin si Coach Perdy tsaka si Coach Janet. Yes. And grabe, mabuhay kayong lahat. Sobrang ang puso ko'y umaapaw. Hindi ko man kayo personally direct, no? Pero daig pa, no? Sobrang mahal na mahal ko kayo, no? Ayan, Jovelyn, Christian Binluan, Mary Jane, Joanne. Sobrang thankful kaming lahat, no? Ang Dream Makers, DMW family ay sobrang nagpapasalamat sa inyong buhay, sa life story nyo, at sa inspiration na binigay nyo sa aming lahat. Mabuhay po kayo. Ayan. And Coach Janet, meron ba kayong huling gustong sabihin sa kanila bago sila magpaalam na rito sa atin? Yeah, just keep on going, be determined, and of course resilient. Ituloy-tuloy nyo po yan. And of course, syempre alam naman nating that you're not giving up on your dreams. So just pass it on. Kung ano man yung talents ninyo, your skill that you develop, just pass it on and always pursue to be a channel of blessings to everyone. Yes. Coach Yeah. Perdy? And Thank you. again, no, maraming salamat sa inyong apat. You inspired us a lot, no? Lahat ng nakikinig dito, no, na marami kaming natutunan, marami kaming Yeah. na mga realization, no? Maraming salamat. So gusto ko lang iwan, no, dito. Ito big learning ko talaga sa apat na to, no. Para sa mga nakikinig pa, no, na nandito, no. Sa mga taong may pangarap, walang mahirap, 'di ba? Bawal mapagod, bawal sumuko, 'di ba? And dapat manhid ka o bato ka sa rejection, no? Ganun po dapat ang ugali o yung karakter natin. Dapat ang tinitingnan mo lang yung pangarap mo. So with that, good evening po sa inyong lahat and good luck sa ating lahat. 5 Okay. years from now, lahat tayo mayaman. Yes, God bless. yes. Grabe, ano? Ang gaganda. Focus on your dreams, ah. Thank you, Coach Perdy. And busog na busog po kaming lahat. Ayan, dami na nagbe-message, no, sa topic ngayon. Kaya nga, sabi ko naman sa inyo, ang Lunes, no, laging surprise yan. Di natin alam kung anong mangyayari. Hindi to nakaprogram, ha? And nakita niyo naman, no, ang galaw ng Panginoon sa atin. So, thank you, Lord, no, sa binigay niyo pong inspirasyon sa amin. Marami po ang napagpala dahil sa buhay nitong apat na to na aming guest. Ang prayer ko kayong apat ay talagang ma-reach nyo ang Diamond Rank, Even Crown Diamond, dahil alam ko mabubuti ang inyong puso. And bless ang inyong mga upline sa inyo, maging ang inyong mga downline. So God bless sa inyong apat. Mabuhay Dream Makers. And kita-kits tayo sa tugatog ng tagumpay. God bless you all. Yeah. God Alright. bless. So kinat ko na muna yung record. Sobrang haba na kasi. Kinat natin para pag in-upload natin, madali na lang yan. No? Alam ko may mga nag-record pa na iba. No? Yung iba mabilis pa sa... Recording stopped. Yung iba mabilis pa sa alas 4 eh. Pagka nag-upload kayo, linisin nyo naman. Hindi yung upload agad. No? Muna. Oo, check nyo muna na maigi, hindi yung upload agad, okay? Tsaka huwag kayong nagla-live. Pagka training natin, may nag-live na naman ba? Huwag na kayong magla-live pag Monday kasi marami tayong pinag-uusapan. So, abangan natin, no? Napakagandang topic. So, maraming salamat muli, Miss Jovelyn, Mr. Christian, Miss Mary Jane, and Miss Joanne Diego. Thank you. I love you all. God bless. Okay, isa pang picture tayong apat. Okay, bago tayo pumunta sa rank ng platinum. Okay, one more. Ay, teka. All right, thank you.